Tatalakayin natin ngayon or ang topic natin ngayon si Amy Marcos, ha? At syempre, si Amy Marcos ngayon ay gustong-gusto talagang maging artista. Dahil nga sa pinahayag nito, nandoon pa ako noon eh. Nandun pa ako sa kabilang bansa. Nakita ko na tong si Amy Marcos. Sabi ko, gusto ko talaga tong reactionan si Amy Marcos. Paano? Siya ay, ano na naman ngayon, ha? Medyo tahimik na naman ngayon ang buhay niya. Gusto na naman niya magpapansin. Dito na pumapili. Gusto na naman niya magpapansin. At ayan nga ang ginagawa niya. Yun na naman ang kanyang pinahayag na ano raw, nanghihingi nga raw siya ng tawad dahil nga hindi niya raw naalagaan o nabantayan si PBBM. Oh my God. Eto si Amy Marcos. Hanga talaga ako dito kay Amy Marcos. Sa bagay, alam niyo kung bakit nasa likod nito or nasa tabi lagi nito? Isang direktor. Kaya gustong-gusto nito maging artista. Pero alam mo, Amy Marcos, hindi ka bagay maging artista. Oo nga, sige, pwede na. Kaso, pwede kang maging artista. Yung ano lang, yung kontrabida ka lang. Okay? Kontrabida ka talaga kay PBBM. Pero mo gusto ba naman niya? Manghingi ng tawad sa nangyayari raw ngayon na pang-aapi sa mga Duterte. So, pakinggan muna natin itong balita na pinalabas ni Amy. At ito talaga ngayon ang talk of the town. Ito. Tapos na humingi ng paumanhin sa kanilang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sunod naman na nagsorry sa Senator Amy Marcos sa pamilya Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang panibagong video, humingi ng paumanhin si Senator Amy Marcos kay VP Sara dahil saan niya ipagdamay nito sa Vice Presidente para tumakbo siya sa mas mataas na posisyon. What? Pagdamay? So, pinapalabas nito ni Amy Marcos na idinamay nga niya si Sara Duterte sa pagtakbo. Di ba guys, maagang nag-file si PBBM ng kanyang COC. Ang nangyari rito ay kumarga lang naman ito si VP Sara. Kumbaga sa tawag dito, sumakay lang naman kay PBBM. Para nga naman merong Vice President. Kasi ang gusto talaga ni PBBM ay si Digong. Kasi nga noon ay nabubulagan pa rin. Hindi pa natin alam kung ano yung mga baho na ginawa ni Digong noon. Kaya ang gusto ay si Digong mismo ang maging Vice President. Pero ayaw na ni Digong, ang gusto kung what if kung si Sara na lang daw. Kaya bakit nanghihingi ka ng sorry? Amy Marcos, bakit ka nanghihingi ng sorry? Dahil ba si Duterte? Dahil nga raw si Duterte. Alam natin, dahil nga raw si Digong ay nakulong, ipinakulong. So, pakinggan pa nga natin. Okay? Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa BP natin. Kay Sara, pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente... Yun o. Mayor siya, walang hassle, walang gulo. Sa palagay nyo ba guys, kung mayor nga lang ba ito sa Davao, ay wala itong gulo? Na-analyze ko kasi yan. Kung mayor siya ngayon at hindi siya naging vice president, maaari pa rin mabuklat yung kanyang buhay doon sa Davao. Kung ano yung mga ginawa niya doon sa Davao, ay maaari pa rin itong mabuklat. Yung pagiging, siya yung author, o siya yung nagpakana, o siya yung namahala ng Oplan Tokhang, hindi ba ito mabubulatlat ngayon? Sa palagay nyo guys, mabubulatlat ba ito o hindi? Sa palagay nyo kung mayor siya, hindi siya mabubuking? I think mabubuking siya dahil yung tatay niya ay nakatakda na yan. Dahil 2017 pa ay nagreklamo na or nag-file na ng kaso si Trillanes kay Digong. So, ibig sabihin, yan nga ang mangyayari, nakuha na nga si Digong papuntang Dahig. Siyempre,
iimbestigahan na yan. At syempre si Sara ay connected doon sa ginawa ng kanyang tatay. Kaya kahit na mayor lang siya, kunyari ngayong moment or ngayong time na to, mayor siya, ay magkakaroon din siya ng investigasyon dyan. Diba? Ano daw, mananahimik daw? Sabi ni Amy Marcos, mananahimik daw si Sara kung naging mayor? What? Hindi po yun mangyayari. Kahit anong mangyari, si Sara ay mananagot pa rin. Eh di lalo na ngayon na naging vice president siya. At gumawa pa rin siya ng katarantaduhan. Eh di lalong mananagot siya. Eh di lalong nanagot siya. Lalong-lalo na raw pagka si Sara raw ay talagang yan ang inaasahan natin. Diyos ko, talaga naman, Amy. Po, Amy, Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo, Gusto talaga ni Amy Marcos maging dramatic actress eh. Tingnan mo ang itsura. Nakaganyan pa Wala. Alam natin na ang director nito si Daryl Yap eh. Pero hindi ka na talaga tanggap ng loyalista, Amy. Hindi ka na talaga namin tatanggapin. Akala pa naman namin, syempre, kapatid mo si PBBM, akala pa naman namin ay kagalang-galang ka. Hindi. Ikaw ay nasasakupan na ng mga Duterte. Tumahimik ka, ate, mali ang explanation mo, wala kang alam. Talaga, Alma, tanda mo na kadali pa din mauto. Talaga? Bakit si Amy? Bakit hindi ba siya nauto? Nauto siya masyado ng mga Duterte. Alam niyo ba kung bakit nagkakaganyan yan? Sige, sabihin niyo sa akin kung bakit nagkakaganyan si Amy. Bakit si Amy ay gano'n na lang ang pagkup-kup, gano'n na lang ang pagmamahal niya sa mga Duterte. Tapos sasabihin pa niya, sorry po, ama ko, dahil hindi ko inalagaan si PBBM. Bakit? Ikaw nga tong dapat tingnan eh. Ikaw nga tong dapat alagaan eh. Hindi mo nga napalaki ng maayos ang mga anak mo eh. Hindi mo nga naayos ang pamilya mo eh. Bakit ngayon may asawa ka ba? Meron ka bang katuwang sa buhay yon? Di ba, alam na natin kung ano ang naging buhay nito. Sa larangan ng kanyang pag-aasawa, di ba, ano to? Walang reputasyon. Pangit ang reputasyon nito, di ba? Di ba? Siya nga tong may anak na adik. Alam naman natin, no? Alam nyo yan. Okay, siya nga ito nawala ng tamang buhay, nag-agaw siya ng may asawa. Di ba? Alam ni Zian, Joey. Ako kasi ayoko sabihin yun eh. Na nang agaw. Ayoko sabihin na nang agaw siya ng asawa ng may asawa. Di ba? Siya dapat itong gabayan, siya dapat itong patnubayan. Kasi ano sinasabi niya rito, hindi ka pwede maging artista, Amy. Puro ka katarantaduhan. Puro ka kasinungalingan. Ikaw yung tawag dito, kontrabida sa buhay ni PBBM. Si PBBM napakaganda ng pamilya niya. Ang kanyang mga anak ay napaka-smooth sailing. Basta smooth lang at lalong-lalo na yung isa si Sandro ay namamayagpag sa politika. Talagang nakikita mo good governance ang pinapatupad ni Sandro Marcos. Paano naman? Yung mga anak mo nga yung mga anak mo nga napapabalita na merong anomalyang mga ginagawa pinadala siya ng tatay niya sa Morocco kasi nalulong siya sa drugs noon. Nasa Hawaii siya, yes. Di ba? Pinadala ka sa Morocco. Tapos ngayon si PBBM ang sasabihan mong hindi mo na bantayan. Ikaw ang dapat bantayan. Katanda-tanda mo na ngayon. Isa pa, guys, di ba may balita at nakita, maraming nakakita sa kanya na nakaangkas siya kay Digong sa Blue Harley Davidson. At nakayakap kay Digong. Lahat na lang ng may sabit gusto nito, ewan ko ba sa babaeng ito. Nakakahiya ka, Amy. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Nakakahiya ka, Amy. Noon, hindi pa nabubulat-lat yang baho mo. So ngayon, lahat ng baho mo ay nabulat-lat na. Kaya, ewan ko na lang kung boboto pa kayo dyan sa hinayupak na tong na to. Ayaw na natin makita to sa pagka-senator. Ayaw na natin to makita sa public, yung mamumuno pa siya sa publiko bilang senator. Tigilan na natin to si Amy. Yung mga nagbabalat kayo, hunyango tong hayop na to. Eto yung pinaka-hunyango. Tingnan nyo yan, ginagawa nyo. Botong-boto kayo kay Amy.
Alang lahat ng katarantaduhan nasa kanya. Sinasabi niya yung kapatid niya adik, pero siya yung adik. Ha? Di ba, Eva Portes? At least Amy knows how to apologize. Amy knows how to apologize. Bakit mag-apologize siya sa bayan? Dahil, ano raw, nag-apologize siya kasi nga raw, sinira ang reputasyon ng mga Duterte. Dahil kinawawa raw ang mga Duterte. Tama ba yon, ha? Sino ang kinawawa ngayon? Ang taong bayan. At sino ang nagtatanggol ngayon sa taong bayan? Si PBBM. Bakit siya? May pakinabang ba tayo kay Amy? Ha? Kung kayang hudasin ni Amy si BBM, kaya din niyang hudasin si Inday po kay Sara. Hindi yan kaya. Takot yan. Takot yan. Hudasin si Sara dahil tutsugiin siguro yan. Sigurado yan, tutsugiin. Labidabs niya si Digong eh. Jowa niya si Digong. Yun ang totoo doon. Ewan ko kung ilang pirma ang nagawa ni Digong sa kanya. No, habang may asawa si Digong. Yan ang gusto ni Amy, yung may mga asawa. Ewan ko ba sa hayop na tong Amy na to. Ewan ko ba kung anong klase. Sa bagay, ang alam natin kasi, ang black sheep ng pamilya Marcos ay si PBBM. Lalong-lalo na nung napanood namin yung Made in Malacanang. Yun ang pinalabas nila ron. Black sheep si PBBM. Lagi raw nasa ano. Ang totoo ron si PBBM ay nagsusundalo eh. Tapos, yun ang nagiging black sheep. Nagsusundalo si PBBM. Samantalang eto, nandoon yung nangaagaw ng asawa ng may asawa, nagpapaanak sa may asawa. Tingnan mong katarantaduhan. Iyan ba ang igagalang natin? Na nagpapaanak sa may asawa ng may asawa? 3 pa! O ano nangyari sa kanya? Luhaan, walang asawa, adik. Sino may sabi sa yung adik si PBBM? Kung adik si PBBM, hindi mapapaganda ang Pilipinas. Isa pa, eto si Sara, inapiraw ang mga Duterte, wow. Nagbabayad lang ang mga Duterte sa kasalanang ginawa nila. Yun ang totoo dun. Si Amy ang black sheep, tagal ng chismis yan. Kaya nga po ngayon napatunayan namin, dati talaga, ginagalang namin yan si Amy. Ginagalang natin yan si Amy dahil tahimik lang yan. Ngayon, nabahira, nalawayan kasi ng mga Duterte. Kaya naging ganyan siya. Utak Duterte na rin, biruin mo. Ang mga Duterte raw ay kinawawa. Paano kinawawa ang mga Duterte? Ang dami-dami nga nilang pera. Nagpapakasasa sila sa pera ng taong bayan ngayon sa mga ninakaw nila. Hindi adik si kundi biktima lang. Hindi adik si PBBM. Nalawayan ka rin ni Diyos. Alam nyo ba, ito si Amy Marcos, lahat gagawin. Habang buhay pa siguro si Digong. Kasi may pag-asa pa siya na makita niya uli ang kanyang labidabs. Isa pa natatakot ito. Siguro tinakot na ito ni Sara na pagka ikaw ay tumalikod sa amin, ewan ko kung anong gagawin ko sa'yo. Jack, ang gagawin ko sa'yo. Siguro ganyan ang sinabi dito kay Amy. Di nga nila napatunayan adik si BBM hanggang AI lang sila. Zian Joey, yung tatay nilang karto umamin. Yes. Hanggang AI lang. Ang mga Duterte supporters nagpalabas ng mga AI. Amy, tapos ngayon, ganyan ang gagawin mo sa kapatid mo. Alam na namin na ikaw ang black sheep ng pamilyang ito. Okay?